Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is January 25, 2025. Araw po ngayon ng Sabado. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito, January 25. Tuloy na po tayo. Bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Diretso na po tayo. Anong ebanghelyo natin para sa araw na ito? Share screen lang po ako para maipakita sa inyo ang gospel, ang ebanghelyo for today. Wait lang po. So, ito po yun. Ang ating ebanghelyo ay mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 16, mga talata 15 hanggang 18. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Paburi sa iyo, Panginoong Hesukristo. At sinabi ni Jesus sa kanila, pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Stop share na po ako. So yun po yung ating ebanghelyo ngayon, ang pagbibigay utos o tagubilin ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang kaharian ng Diyos. Ang araw po na ito, sa araw po na ito, January 25, 2025, inaalala at ipinagdiriwang din po ng ating simbahan ang pagpapanibagong buhay o ang pagpapalit buhay ni San Pablo. Yan lang ang naisip kong kasing kahulugan ng salitang conversion sa wikang Ingles. Sino si San Pablo? Kilala rin siya bilang si Pablo ng Tarsus o Tarso. Siya ay isa sa mga pinakamahalagang tauhan sa bagong tipan at sa kasaysayan ng Kristyanismo. Isa siya sa mga tumupad doon sa tagubilin na ipangaral ang Ebanghelyo. Ang buhay ni San Pablo, kapanganakan, ipinanganak siya sa Tarso, isang lungsod sa modernong panahon, ang Turkey, at may Romano siyang pagkamamamayan. Bago tawaging Pablo ng Tarso, siya ay kilala bilang si Saulo. Bago ang kanyang pagpapanibagong buhay o palit buhay, isa siyang masigasig na pariseo. May binigyan, uh, binigyan siya ng kapangyarihan
na upang maging tagapag-usig ng mga Kristiyano sa sinauna, at naniniwala siyang ang mga aral ng Kristyanismo ay laban sa tradisyon ng Judaismo. Siya isang panatiko sa tradisyon ng Judaism. Pagbabagong loob, naganap ang kanyang pagbabagong loob nang siya'y nagkaroon ng isang makapangyarihang pangitain. Si Jesus na encounter niya sa daan patungong Damasco. Makikita ang pangyayaring ito sa gawa ng mga apostol, Kabanata 9, mga talata 1 hanggang 11. Pagkatapos ng encounter na ito kay Jesus, naging tapat na siyang tagasunod ni Kristo at naging masigasig na misyonero ng Ebanghelyo. Ang paglalakbay, si San Pablo ay gumawa ng 3 pangunahing paglalakbay bilang misyonero upang ipalaganap ang Ebanghelyo sa mga Hentil, sa mga Di-Hudyo. Pinuntahan niya ang maraming lugar tulad ng Asia Minor, Gresya at Roma. Itinatag niya ang mga unang komunidad Kristiyano sa iba't ibang rehiyon at patuloy siyang nakipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Sumulat siya ng 13 aklat sa Bagong Tipan na kilala bilang mga sulat ni San Pablo. Bilang halimbawa, sulat niya sa mga taga-Roma, sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Galasya, sa mga taga-Epeso. Ang mga sulat na ito ay nagtuturo ng mahalagang aspeto ng pananampalataya tulad ng biyaya, grasya, grace, pananampalataya, kaligtasan at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa simbahan. Kamatayan, ayon sa tradisyon, si San Pablo ay namatay bilang isang martir sa Roma sa ilalim ng paghahari ni Emperador Nero, mga 64 to 67 AD. Pinugutan siya ng ulo dahil siya isang Roman citizen. Ang kanyang pananaw sa buhay, Kristyanismo, sa pananampalataya, tinuro niya na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng grasya at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa batas. Makikita natin ito sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 3, mga talata 28. Pananaw din niya ang sa katawan ni Kristo, ipinakilala niya ang konsepto ng simbahan bilang katawan nga ni Kristo. Katawan ni Kristo kung saan si Jesus ang ulo at ang mga mananampalataya ay bahagi ng katawan. Makikita naman ito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kabanata 12, mga talata 12 hanggang 27. Pag-ibig, sa tema ng pag-ibig, binigyang diin ni San Pablo ang kahalagahan ng pag-ibig bilang pinakamataas na virtue na mababasa naman sa unang Korinto, Kabanata 13. Sa ating simbahan, kilala siya bilang ang patron ng mga misyonero, mga mangangalakal at tagapagtanggol ng pananampalataya. Sa kabuuan, si San Pablo ay tinuring ng simbahan natin, simbahang Katolika, bilang isang modelo ng pananampalataya, sakripisyo, pagsasakripisyo, masigasig na pagmimisyon upang maipalaganap ang Ebanghelyo. Ang conversion ni San Pablo ay isang malinaw na halimbawa ng kumpletong
pagbabago ng direksyon sa buhay. At kung iuugnay natin ang kanyang buhay sa tema ng pag-asa, katulad ng pagdiriwang natin sa panahon ng Jubileo na may tema ng pag-asa, isang pag-asang di kabibiguin, maaari nating sabihin talaga na habang buhay na ay may pag-asa. Aluman niyang buhay bago ng kanyang pagbabago, maaari nga siyang naging masama. Kinamuhian rin siya, mari, at kinatakutan ng mga unang Kristiyano. Marami siyang ipinabilanggo na eventually pinatay din o hinatulan ng kamatayan. So, sa masasaklap na paraan tulad ng pagpapakain sa mababangis na hayop at iba pang paraan ng pagpatay. Ang pagbabagong buhay ay isang araw-araw na desisyon. Isang araw-araw na desisyon. Mayroon tayong pamimilian sa buhay kung ipamumuhay natin ang isang buhay na mabuti o isang buhay na masama. Araw-araw na desisyon. Kung anong klaseng buhay natin gusto nating magkaroon. Huwag nating alisan ng pagkakataon o tsansa ang isang tao, ang ibang tao, at kahit ang ating mga sarili para sa pagbabago. Gaano man kasama ang isang tao, maging mamamatay man ito tulad ni San Pablo sa naging luma niyang buhay, siya'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon to redeem himself, and Jesus redeemed him. Kung ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para sa masasamang tao na magkaroon ng pagpapanibagong buhay, conversion, sino naman tayo para hindi naman yun gawin o ibigay sa ating kapwa, gano'n man siya kasama. Hindi tayo Diyos. Huwag tayong umakto na parang Diyos para pagdesisyonan at hatulan ang dapat kahantungan ng isang tao, ng kapwa natin. Aral, lahat tayo'y may kasamaan, lahat tayo'y makasalanan. Hindi lang tayo may mga kasalanan sa nakaraan, kundi nagkakasala pa rin tayo sa kasalukuyan sa maraming pagkakataon. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon at Diyos ng pag-asa. Lagi niyang tawag sa atin ang mamuhay ng may kabutihan, magsikap para sa mas matayog na kabanalan. Gawain, maging maunawain tayo at mapagpatawad sa ating kapwa. Huwag nating sabihin sa isang tao kung namumuhay man siya ng may kasamaan na wala na siyang pag-asa para sa pagbabago, na tuluyan nating hukuman o husgahan ang kanyang pagkatao. Mari siyang magbago. May posibilidad ang pagbabago sa kanya. May isa lang talagang tunay na hukom ng buhay. At yun ay ang Diyos. At hindi tayo siya. Hindi tayo Diyos. Panalangin. Salamat po, O Diyos, kami mga makasalanan. Ngunit lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong magbago. Kinaawaan mo kami, pinatatawad, gaano man kadilim ang aming pagkatao. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin at nawa sa kabutihang bigay mo sa amin, maging halimbawa din ito upang maging mabuti din kami sa aming kapwa. Amen. So, dyan na po natin tapusin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo para sa araw na ito. At pag-alaala para sa pagdiriwang ng conversion ni Saint Paul, ang apostol ng mga hentil, apostle of the Gentile. Malaki ang kanyang naging papel para sa ating Kristiyanong pananampalataya.
hilingin natin na katulad niya, ipanalangin tayo na magkaroon din tayo ng katulad na buhay na bilang pagsunod sa tagubili ng Panginoon. Humayo kayo at ipalaganap ang Ebanghelyo. Maraming salamat po sa inyong lahat at tapusin na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.